ang US Navy ay hindi na naglalaro ng pagtatanggol. Sa kung ano ang mukhang isang panga-dropping show of force, ang isang malaking Houthi stronghold ay maaring nawala na lamang sa Maypa. Pinaliwanagan ng mga pagsabog ang kalangitan sa gabi sa Yemen at hindi ito babala. Ito ay isang mensahe. Pagkatapos ng mga buwan ng pag-igting sa Dagat na Pula, ang mga guwantes ay tinanggal. Ang welga ay mabilis, surgical at mapangwasak. Kaya ano ba talaga ang nangyari at bakit ngayon? Hati natin ito. Ang ibabaw ng Dagat na Pula ay kasing kinis ng salamin. Ang uri ng kalmado na nagpapagulo sa isip hanggang sa maalala mo kung nasaan ka. Sakay ng USS Gravely, bawat pulgada ng bakal at makinarya ay itinayo para sa pagbabantay. Ang Arleigh Burke-class na destroyer na ito ay sumusukat ng halos 500 talampakan mula sa busog hanggang sa popa, at ang katawan nito ay humahampas sa mga alon na may kagandahang loob ng isang pating. Sa ilalim ng makinis na silweta na iyon, 6 na gas turbine ang umuungal na bumubuo ng higit sa 100,000 lakas kabayo. Sa deck, ang mga mandaragat ay gumagalaw ng may kasanayang katumpakan sa paligid ng Mark 41 vertical launch system. Mga hanay ng mga tubo na handang magpaputok ng mga Tomahawk cruise missiles, mga karaniwang surface-to-air rocket, at mga evolved na Sea Sparrow missiles sa isang tibok ng puso. Sa itaas ubait, ang SPY-1D Phased Array Radar ay nakatayong matangkad tulad ng isang ulam ng mga shards na iniscan ang abot tanaw 360 degrees, antas ng dagat hanggang langit. Bawat segundo, nagpapadala at tumatanggap ito ng libu-libong pulso ng radyo na naghahanap ng pinakamahinang alingaw-ngaw ng isang paparating na banta. Sa ibaba ng mga deck sa Combat Information Center, ang mga operator ay nanonood ng mga display na mukhang mga star maps, blips at track, mga pagsasara ng distansya, mga speed vector. Tinatag nila ang bawat contact, itinatalaga ito ng antas ng pagbabanta, at pinapakain ng data sa Aegis Combat System, ang utak na maaring mag-juggle ng dos-dosinang mga target ng sabay-sabay. Kapag ang grabe ay nakikipaglaban, ginagawa nito ng may mga layer ng depensa. Umaabot ang SM-2 missiles upang harangin ang mataas na paglipad ng mga banta. Mabilis na humabol ang mga rolling airframe missiles, ang mga maneuvering target at ang Phalanx close-in weapon system. 6 na barrels na umiikot sa 4,500 rounds kada minuto ay nakahanda na bawasan ang anumang bagay na pumapasok ng mas malapit sa ilang libong yarda. Ngunit dito, kahit na ang pinakamahusay na mga depensa ay nasubok sa pamamagitan ng katalinuhan, sa masungit na baybayin ng Yemen, ginawa ng mga puwersang Houthi ang maliliit, off-the-shelf na mga drone at mga missile ng anti-ship na C-802 na gawa ng China sa isang malakas na halo. Ang C-802, na tinawag na wave-skimming killer, ay yumakap sa ibabaw ng dagat sa halos 620 milya kada oras. Ang 365-pound warhead nito ay handa ng sumuntok sa mga kasko o yumanig ng mga buto ng barko. Sa radar, lumilitaw ito bilang isang mababang bulong, madaling makaligtaan kung kumurap ka. Pagkatapos ay mayroong mga drone ng Shahed 136 Kamikaze na mukhang simple sa unang tingin, ngunit ang kanilang disenyo ay nakakakuha ng isang suntok. Ito ay halos 5 metro ang haba. Iyan ay halos kasing laki ng maliit na hood ng kotse na may wingspan na 5 metro. Sapat na lapad upang bigyan ito ng tuloy-tuloy na paglipad, ngunit sapat na compact upang madaling ilipat. Ang katawan nito ay maayos na humahalo sa isang crop na delta wing na hugis. Mag-isip ng isang tatsulok na ang mga pontos ay pinutol. Sa bawat dulo ng pakpak ay nakapatong ang isang maliit na nagpapatatag na timon, tulad ng maliliit na palikpik na nagpapanatiling balanse sa hangin. Sa harap, sa mismong ilong, nakaupo ang warhead. Hindi ito kalakihan. Humigit kumulang 30 hanggang 50 kilo o 66 hanggang 110 pounds, ngunit sapat na malakas upang mapunit sa deck ng barko o tumagos sa magaan na baluti. Sa likod nito, ang fuselage ay naglalaman ng gasolina at ang mga control na nagtutulak sa drone patungo sa target nito. Hilahin pabalik sa likuran at makikita mo ang malit, conventional piston engine nito, ang Mato MD-550. Ang 4-cylinder powerhouse na ito, malamang na namodelo sa isang German Limbach na disenyo, ay nagtutulak ng 2-bladed pusher propeller. Sa halip na hilahin ang drone pasulong na parang propeller sa harap ng eroplano, itinutulak nito mula sa likuran na nagbibigay sa Shahed 136 ng kakaibang ugong habang ito ay naglalayag. Ang pag-akyat nito sa hangin ay nangangailangan ng maikling rocket boost na nakamount sa isang simpleng frame ng paglulunsad. Napakasimple na maaari mong itali ang buong bagay sa likod ng isang track. Ang isang maliit na rocket-assisted takeoff, ROTO motor, ay nagsisimula sa paglulunsad. Sa loob ng ilang segundo, naka-airborne na ang drone. Bumababa ang rocket at ang piston engine ang pumalit sa natitirang bahagi ng paglipad. Sa sandaling umakyat,
Ito ay naglalayag sa halos 115 milya bawat oras o 185 kilometro bawat oras. Hindi yun mabilis na paltos, git ang babawat paglipad na profile na halos mag-skimming sa tubig ay nagpapahirap sa radar na kunin. Sa humigit kumulang 200 kilo na kabuuang timbang, nagdadala ito ng sapat na gasolina upang lumipad sa pagitan ng 970 at 2,500 kilometro, depende sa panahon at landas ng paglipad. Bagamat binuo bilang isang one-way na sandata, ang disenyo ang Shahed 136 ay maaring suportahan ang iba pang mga tungkulin. Ang gabay sa kagamitan ng US Army ay nagsasaad ng potential para sa aerial scouting o reconnaissance kahit na walang mga kamera na nakita sa mga nakunang bersyong Ruso. Mas kapansin-pansin ang patnubay nito. Ang mga kamakailang ulat ay nagsasabi na ang ilang mga drone ay nakalock sa mga gumagalaw na barko gamit ang mga sensor o kahit isang real-time na link ng data, posibleng sa pamamagitan ng Iridium satellite phone na mga SIM card na matatagpuan sa mga debris upang patnubayan ang mga ito ng lampas sa nakikita. Ang sistema ng Aegis ng Gravely ay sumipa sa emergency mode tulad ng isang karerang kotse na tumama sa nitro button. Isipin ang isang napakalaking utak na nakawire na may 1,000 mata. Lahat ay nag-scan sa dagat at langit ng sabay-sabay. Nasa core nito ang AN-SPY-1 radar, isang patag at madilim na panel na maaring magpaputok ng 45,000 radar pulse bawat segundo. Ang mga pulso na iyon ay tumalbog sa anumang nasa hanay, mga barko, eroplano, kahit na ang mababang lumilipad na C-802 na sumasabog sa mga alon. Sa Combat Information Center, ang mga console ay kumikinang sa berde at amber na mga ilaw. Ang bawat workstation, na tinatawag na MK7 display, ay nagpakita ng mga real-time na track ng bawat papasok na banta. Ang mga computer ay tumakbo sa mga problema sa geometry ng mas mabilis kaysa sa blink, kinakalkula ang arko ng missile, hinuhulaan kung saan ito makakatagpo ng isang defensive shot, pagsasaayos para sa hangin at alon, lahat habang nakikipag-ugnayan sa iba pang mga barko at sasakyang panghimpapawid, nagbabahagi ng data sa mga naka-encrypt na link na parang science fiction kaysa sa katotohanan. Nang ipahayag ng opisyal ng operasyon ang mga missile ng C-802, dalawa sa kanila na patungo sa 270 degrees, ang bawat mata ay nakatutok sa screen. Ang mga missile na iyon, na tumitimbang ng halos 3,000 pounds bawat isa, ay sumasara sa bilis ng jet. Hindi nagpatinag ang Gravely's Aegis. Nakalockit sa mga target sa mas mababa sa isang tibok ng puso na pumila sa mga Standard Missile 2 interceptor. Bumalik sa Truman, ang order ay dumating sa isang pagsabog ng static. Pabilisin ang lahat ng makina sa buong lakas. Halos maramdaman mo ang gising ng dalawang nuclear reactor ng carrier na ginagawang 30-knot freight train ang 100,000 toneladang bakal at konkreto. Ngunit gaano man kabilis ang pagtakbo ng Truman, ang pinakamahusay na depensa nito ay ang kalasag ni Gravely. Sa labas, malapit nang lumubog ang takip-silim. Ang mga huling sinag ng araw ay naging kulay ube ang abot-tanaw na naghahalo sa mga balahibo ng usok na tumataas mula sa isang nakatagong lugar ng paglulunsad sa disyerto ng Yemen. Ang manipis na tabing ng usok na iyon ay patunay na may nagplano nito hanggang sa sandali. Sinindihan nila ang mga C-802 at Shade 136 na iyon. Alam nilang ang pagkupas ng liwanag ay gagawin silang mga multo sa radar. Sa Gravely's deck, ang mga SM-2 missiles ay nakatayong nakahanda sa kani-kaniyang mga canister, makinis na mga tubo na tumutunog na parang higanting mga arrow. Ang mga tripulante ng deck ay gumalaw sa halos tahimik na katumpakan, ang kanilang mga bakal na bota ay umaalingaw-ngaw sa katawan ng barko. Walang satsat, hininga lang at ang pag-click ng mga safety pin. Nang magbigay ang Aegis ng birding ilaw, bumukas ang mga hatch at ang mga SM-2 ay naglunsad sa isang mabilis na volley. Ang mga usok na daanan ay umarko sa ibabaw ng madilim na dagat. Pababa na ang araw, nagahagis ng mahabang anino sa tubig, ngunit mabilis na nagsasara ang panganib. Dalawang C-802 missiles ang tumakbo patungo sa carrier group, bawat isa ay isang steel dagger na humihiwa sa hangin sa halos 620 milya kada oras. Sa SPR-1D radar display ng Gravely, ang mapapasok na banta ay kumikislap tulad ng maliliit na galit na babala, wala pang 150 nautical miles ang layo. Sa loob ng Combat Information Center, isang ugong ng aktibidad ang naganap. Ang Aegis Combat System, ang digital brain ng barko, ay nabuhay. 4 na flat radar panel, ang bawat isa ay nagpapadala ng 45,000 pulso bawat segundo, ang nag-scan sa dagat at kalangitan sa lahat ng direksyon. Napanood ng mga operator ang daan-daang blips na gumagalaw sa masalimuot na pattern. Ang kanilang mga console ay kumikinang na may mga track at vectors. Agad na nakilala ng system ang mga C-802. Minarkahan ang mga ito bilang mga target na may mataas na prioridad at nag-feed ng data sa Aegis Fire Control Computer.
Makalipas ang ilang sandali, 2 Standard Missile, 2 Block 3A Interceptor ang dumulas paitaas mula sa kanilang mga canister. Nang walang salitang binibigkas, ang mga crew ng deck ay kumilos nang may katumpakan na isinilang ng hindi mabilang na mga drills. Ang mga SM-2 ay nag-apoy sa mga dumadagondong na pagsabog na bumibilis sa Mach 3, 5 sa 2,500 milya bawat oras at nag-streak sa ibabaw ng madilim na dagat. Ang kanilang mga puting usok na daanan ay pumutol ng matatalim na linya laban sa bugbog na lilang kalangitan. Lumipas ang mga segundo habang isinara ng mga interceptor ang distansya, yun sa 75 nautical miles, pagkatapos ay 50. Sa isang nakasisilaw na display, parehong nakita ng mga SM-2 ang kanilang mga marka. Makikinang na orange flashes ang nagliwanag sa takip-silim habang ang mga high-explosive warhead ay sumabog malapit sa C-802s. Ang mga ulap ng singaw ng tubig ay sumabog tulad ng mga pagsabog ng bulkan at ang mga fragment ng mga missile ay umulan na nakakalat sa mga alon. Ang banta ay nawala sa isang iglap na nag-iwan lamang ng alingawngaw ng mga pagsabog at alon sa ibabaw ng karagatan. Ngunit kahit na ang huling shockwave ay nawala, isa pang alon ng panganib ang bumungad. Dos-dose ng mga drone ng Shahed 136 Kamikaze ang sumugod, bawat isa ay may plywood-bodied na banta na may dalang humigit kumulang 110 pounds ng mga pampasabog. Ang kanilang mabagal na bilis, mga 115 milya bawat oras, ay naging sanhi ng kanilang mahina sa radar. Ngunit ang kanilang mababang landas ng paglipad na nakayakap sa itaas lamang ng mga alon ay naging mga panganib na mahirap makita. Sa kabila ng nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $20,000 bawat isa, nagdulot sila ng isang seryosong hamon kapag inilunsad sa mga pulutong. Sa halip na mag-aksaya ng mga mamahaling interceptor, humasa ang Gravely sa Phalanx close-in weapon system nito, ang huling linya ng depensa ng barko. Ang yumikot na 20mm na kanyon na ito, kadalasang inihahalin tulad sa isang mechanical guardian droid, ay umiikot ng hanggang 4,500 rounds kada minuto. Sa paglabas ng mga drone mula sa manipis na ulap, ang Phalanx radar ay nakalock sa maraming target ng sabay-sabay na nagpapakain ng tumpak na pagpuntirya ng data sa computer ng fire control ng baril. Sa kubyerta, ang mga barrels ng Gatling ay umaalingawngaw sa buhay. Ang bawat pagsabog ng apoy ay nagpadala ng mga batis ng tungsten projectiles na napunit sa hangin. Kumikislap ang maliliit na pagsabog kung saan tinamaan ng mga pag-ikot ang mga drone ng plywood na naghiwa-hiwalay ng mga pakpak at katawan. Sa loob ng 10 segundo, na-neutralize ang banta. Ang marupok na piraso ng drone debris ay naanod sa tubig. Ang dagat ay muling tahimik, maliban sa mga lumulutang na mga piraso ng ginutay-gutay na metal at kahoy. Bumalik ang katahimikan, mabigat sa realization sa mga nangyari. 2 multi-million-dollar SM-2 at isang magazine na halaga ng Phalanx ammunition ang ginastos upang ihinto ang ilang mga murang rocket at drone. Parang gumamit ng sledgehammer para lapirin ang langaw, pero iyon talaga ang punto. Ang Houthis, na sinusuportahan ng suporta sa labas, ay umaasa sa kawalan ng timbang na ito. Pinilit ng kanilang murang sandata ang US Navy na gamitin ang pinakasopistikadong mga depensa nito. Pinatuyo ang mga mamahaling missile at bala. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, muling nanirahan ang katahimikan sa pulang dagat. Tanging mga labi ang natitira. Ang mga buoyant na mga fragment ay nagmamapa sa kwento ng isang pag-atake na halos hindi nakarating sa fleet. Gayunpaman ang site ay nagtaas ng mahihirap na tanong. Paano hamunin ng mga mandirigma sa disyerto sa Yemen ang pinakamakapangyarihang navy sa Earth? Ang sagot ay nasa kanilang toolkit at ang mga parokyano na nagbibigay nito. Ang C-802, na orihinal na disenyong Chino, ay nagdala ng mga pag-upgrade ng Iran. Ang Shahed 136 ay isang likhang Iranian na ginawa sa murang halaga at sa malalaking bilang. Ang mga nakatagong lugar ng paglulunsad sa buhangin ng Yemen ay nagbuga ng usok bilang tanda ng masusing pagpaplano. Ang bawat pag-atake, bagamat tinanggihan, ay nakakuha ng tagumpay sa propaganda. Nangahas na hampasin ang US Navy, pinipilit ang mga magastos na tugon at sinusubukan ang desisyon ng Amerika. Ang mga welga na ito ay hindi sinadya upang palubugin ang carrier, ngunit upang sirain ang kumpiyansa, upang masukat ang mga reaction, at upang mapahina ang mga depensa sa paglipas ng panahon. Bawat naharang na missile, bawat gutay-gutay na drone, ay natanggal sa inventaryo ng Navy habang tinataas ang katayuan ng umaatake sa bahay. Sa likod ng mga eksena, napakalaki ng impluwensya ng Iran, ang hindi nakikitang kagamitan sa kamay, pagsasanay, at pagdidirekta. Sa pagtitipon ng takip-silim, ang panelang radar ng Gravely ay patuloy na nagwawalis sa abot tanaw, naghahanap ng kung ano ang maaaring susunod.
Ang tubig ay kalmado muli, ngunit ang panganib ay hindi natulog dito. Sa mundo ng modernong pakikidigma sa hukbong dagat, malinaw na ang mga murang laruan sa digmaan, matalinong taktika, at malabo na mga sponsor ay maring maging kasing laki ng anumang bakal na kuta. Naisip sa loob ng ilang segundo, ang paglahok ng Iran ay hindi hayag, ngunit ang kanilang mga fingerprint ay nasa lahat ng mga missile, drone, at mga taktika. Ginawa nilang proxy ang Houthis, itinutulak sila pasulong kaya hindi na kailangang ipagsapalaran ng Tehran ang sarili nitong mga tropa. Ang bawat pag-atake sa grupo ng carrier ay nagsilbi ng isang mas malaking layunin upang mapahina ang mga depensa ng Amerika, maghasik ng pagdududa sa mga command center, at panatilihing nasa gilid ang dagat na pula. Sa likod ng mga eksena, ang mga pabrika ng armas ng Iran ay gumagawa ng mga C-802 cruise missiles at Shahed-136 drone. Pagkatapos ay ipinadala ang mga ito sa pamamagitan ng mga komplikadong network ng mga smuggler at mga tago na linya ng supply sa Yemen. Ang C-802, kasama ang wave-skimming flight profile nito at mabigat na warhead, at ang plywood at propeller ng mga Shahed drone ay mura ngunit may mataas na epektong kasangkapan. Inilunsad sa mga Elon, pinilit nila ang US Navy na sunugin ang pinaka-advanced na mga interceptor at baril nito, na ginagawang multi-milyong dolyar na paggasta ang bawat murang projectile. Ang unang pag-atake ng Houthi ay hindi tungkol sa pag-score ng lumubog na barko. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng mensahe. Sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga missiles at drones sa dapit hapon, sinamantala nila ang kumukupas na liwanag upang maghalo sa abot-tanaw na ginagawang mas mahirap makita ang mga target. Kahit na pinigilan sila ng mga panlaban ng Aegis at Phalanx na malamig, nanatiling malinaw ang kawalaan ng simetriya ng gastos. Ang bilyong dolyar na kalasag ng US Navy laban sa mga laruan na ginawa para sa ilang dosenang libong dolyar bawat isa. Ngunit ang mga Amerikano ay hindi lamang nanonood at sumisipsip. Sa loob ng 2 araw, tiyak na tumugon ang US Navy. Ang mga satellite na kabilang sa National Geospatial Intelligence Agency ay lumusot sa Yemen. Ang kanilang mga infrared sensor ay kumukuha ng mga hindi pangkaraniwang heat signature sa disyerto, mga fuel cache, launch frame, at mga nakatagong bunker. Ang isang Predator drone pagkatapos ay sumali sa pamamaril. Ang mataas na resolution ng camera sa pagmamapa ng mga pasukan at pagsuri sa mga posisyon ng bantay. Kasabay nito, sinusubaybayan ng isang RC-135 reconnaissance aircraft ang mga communication ng Houthi. Ang electronic eavesdropping gear nito ay humarang sa mga order tungkol sa paglipat ng mga missile shipment at drone assembly. Pinagsama ng mga analyst ang data na ito na bumubuo ng isang pinpoint na mapa ng mga target. Nang ang welga ay greenlit, ang USS Gravely at USS Kearney ay nag-lock sa mga coordinate at inihanda ang kanilang Tomahawk silo. Mula sa 2 destroyer na iyon, 1 dosenang Tomahawk cruise missiles ang kumulog sa kalangitan sa gabi. Ang kanilang mga sistemang sumusunod sa lupain ay gumabay sa kanila ng mababa at mabilis, yumayakap sa mga bundok at mga tagaytay upang itago mula sa radar. Sabay-sabay, lumipad ang mga mandirigma mula sa carrier. Bawat jet ay may dalang mga precision na bomba ng JDAM. Ang mga piping bomba na ito ay ginawang matalinong mga armas na may mga GPS kit na maaring sumuntok sa mga tumigas na bubong at malalim na mga silungan sa ilalim ng lupa. Naganap ang strike sa perpektong pagsink. Naunang sumuntok ang mga Tomahawk, napunit ang kanilang mga warhead sa kaibuturan ng mga depot ng mga bala ng Houthi. Ang mga pagsabog ay napunit sa lupa at konkreto na nagpapadala ng mga shockwaves na umalingaw-ngaw sa mga kalapit na nayon. Sa loob ng ilang sandali, lumitaw ang mga mandirigma sa eksena na naghulog ng mga bomba sa mga haligi ng usok. Ang mga pangalawang pagsabog ay nagpapaliwanag sa disyerto habang ang mga rocket at drone fuel ay nag-aapoy sa napakatalino na pagsabog. Pagsapit ng madaling araw, ang mga lugar ng paglulunsad ay nasa mga guho. Binuksan ng mga crater ang buhangin kung saan dating nakatayo ang mga bunker at minarkahan ng sunog na lupa ang mga daanan ng mga supply truck. Ang mensahe ng US Navy ay malinaw. Hamunin ang aming mga barko at mahahanap ka namin saan ka man magtago. Ang operation ay hindi naghangad na parusahan ang mga sibilyan o magpasiklab ng mas malawak na digmaan. Ito ay nakatutok ng husto sa mga kasangkapan ng aggression. Ngunit ang balanse ng mga gastos ay tumitimbang pa rin ng husto. Dos-dosa ng mga Tomahawks, bawat isa ay may dalang 1 toneladang pampasabog at nagkakahalaga ng halos 1 milyong dolyar bawat isa, ay nagtanggal ng ilang mga launch frame at storage shed. Ang mga fighter jet ay nagsunog ng jet fuel sa pamamagitan ng bariles at ang mga tripulante ay gumugol ng maraming oras sa pagpaplano at pag-coordinate. Samantala,
maaring muling itayo ng mga Houthis ang mga lugar ng paglulunsad magdamag gamit ang mga materyales na pinagkukunan ng lokal at mga bahaging nasagip. Ang economic tug-of-war na iyon ang nagtutulak sa mas malawak na salungatan. Gumagawa ang Iran ng mga murang sandata sa sukat na hinahayaan ang mga proxy na magpadugo sa mga stock ng US at pilitin ang logistic. Ang tugon ng Amerika, bagamat malakas, ay may presyo kapwa sa dolyar at sa political calculus ng mga pangakong militar sa ibang bansa. Ang bawat naharang na drone, bawat nawasak na bunker, ay nagpapaalala sa mga commander na ang teknolohiya lamang ay hindi maaring tapusin ang ikot. Ang resulta sa dagat na pula ay kalmado, ngunit sinisingil ng pag-asa. Susuriin ng mga tagaplano ng Iran ang palitan na ito na pinipino ang kanilang mga taktika para sa susunod na pagkakataon. Ang Houthis, na pinalakas ng loob ng kaligtasan, ay maaring subukang muli gamit ang na-upgrade na gear. At pananatilihing malapit ng US Navy ang mga maninira nito, ang mga Aegis panel nito ay nagwawalis sa mga Alon at ang mga missile silo nito ay handa. Nag-isip sa loob ng ilang segundo, ang makipot na tubig ng Bab el-Mandeb Strait ay may marupok na linya ng buhay para sa pandaigdigang kalakalan na may mga kargamento na nagkakahalaga ng trilyon na dumaraan sa anumang particular na araw. Nilinaw ng Estados Unidos na nakikita nito ang sarili bilang tagapag-alaga ng kalayaang pandagat na handang humakbang kapag nanginginig ang lifeline na iyon. Ngunit ang mga Houthis, armado at ginagabayan ng Iran, ay hindi pa tapos. Natuto sila sa bawat nabigong pagtatangka at babalik na may mga mas mabilis na missile, mas matalinong drone o mas matapang na mga scheme na idinisenyo upang panatilihing hulaan ng lahat sa kabila ng mga kamakailang pagurong. Ang mga mandirigma sa disyerto na ito ay hindi nawalan ng determination. Ang bawat naharang na missile at putol-putol na drone ay nagpapatalas lamang ng kanilang mga taktika. Pinapanood nila kung paano ipinagtatanggol ng US Navy ang mga carrier nito na binabanggit kung saan ang mga depensa ay nahihirapan sa ilalim ng bigat ng gastos at pagiging komplikado. Alam nila na kahit na ang mga advanced na sistema ay maaaring masira ng napakaraming numero at matalinong timing. Ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan ay parang nagbabagong buhangin. Isang araw ang mga higante ay tila hindi natitinag. Sa susunod na sila ay pinilit sa likod na paa sa pamamagitan ng hindi inaasahang pag-atake. Sa kubyerta ng Harry S. Truman, isang opisyal ang nakatingin sa baybayin ng Yemen. Ang ningning ng malayong apoy ay nakasabit pa rin sa ulap. Alam niyang maaring natalo ang Houthis sa huling enkwentro, ngunit alam din niyang hindi sila lalayo sa labanan. Ang bawat panig ay nagmamasid sa isa't isa, naghihintay ng susunod na hakbang, batid na ang kalmado ngayon ay ang paghinto lamang bago ang isa pang bagyo. Sa kabila ng agarang panganib ay mayroong ibang uri ng combat zone, isa sa mga lihim na hangar, nakatagong runway, at cutting-edge lab. Hindi kalayuan sa tensyong tubig na iyon, sa isa pang disyerto sa kalahati ng mundo, ang pinaka-advanced na aerospace contractor at military test site ng Amerika ay umaabot sa maalikabok na lambak at masungit na burol. Dito, isinasagawa ng Skunk Works ang mga proyektong hush-hush nito. Itinutulak ng Northrop Grumman ang sobre ng stealth, pinipino ng Boeing ang mga pinakabagong disenyo nito, at sinusubok ng Armstrong Flight Research Center ng NASA ang mga bagong ideya. Ang isang maikling biyahe sa Hilaga ay magdadala sa iyo sa Edwards Air Force Base, kung saan ang pagsubok sa paglipad ay magkakaroon ng isang ganap na bagong kahulugan. Sa kabila ng perimeter nito, ang Naval Air Weapons Station sa China Lake ay nag-host ng mga lihim na pagsubok sa munisyon at advanced na pananaliksik sa armas. At ang makikita sa landscape na ito ay ang alamat ng Area 51 sa Groom Lake, ang lugar kung saan ang mga bulong ng alien na teknolohiya at mga nangungunang lihim na prototype ay nagsasama sa katotohanan. Kabilang sa mga rumored creation ay ang TR-3A Black Manta, isang supersonic reconnaissance aircraft na ginawa sa isang patagong partnership sa pagitan ng Air Force at Northrop Grumman. Dahil sa triangular na silweta at balat na sumisipsip ng radar, halos hindi ito nakikita ng mga sensor ng kaaway. Isang multo sa kalangitan na idinisenyo para sa mga stealth mission na nangangailangan ng ganap na paglilihim. Hindi tulad ng mga ordinaryong jet na may mahabang pakpak at halatang profile, ang barkong ito ay yumakap sa hangin na may hugis na hindi madaling masubaybayan. Higit pang mahiwaga ang usapan tungkol sa TR-3B na sinasabing gumamit ng anti-gravity drive na ipinanganak mula sa pag-aaral ng isang alien crash. Ayon sa alamat, pinapaikot nito ang Mercury sa ilalim ng napakalaking nuclear power upang lumikha ng isang plasma field na pumipihit sa gravity mismo. Bagamat ang mga kwentong ito ay tumatahak sa linya sa pagitan ng katotohanan at pantasya,
Bumabalik sila sa panahon pagkatapos ng World War II ng mahigit 1,000 German scientists ang pumunta sa Amerika sa ilalim ng Project Paperclip para magtrabaho sa mga advanced na teknolohiya. Ang mga alingaungaw ng mga nakatagong tagumpay sa kakaibang agham ay umiikot pa rin sa mga itim na site at hanay ng pagsubok sa Southwest. Ang lahat ng high-tech na wizardry na ito ay umiiral sa isang lugar na malayo sa standoff sa Red Sea. Ngunit nagsasalita ito sa parehong drive, ang pagtugis ng isang kalamangan sa anumang karibal. Kung ito ay humarang sa isang murang drone sa dagat o pag-slide ng isang spy plane na hindi natukoy sa kalangitan ng kaaway, ang layunin ay pare-pareho. Panatilihin ang kalamangan, panatilihing hindi balanse ang mga kalaban, at hadlangan ang mga pag-atake sa hinaharap. Bumalik sa deck ng Truman, ibinaba ng opisyal ang kanyang binocular. Ang mga alien ay kalmado muli, ngunit alam ng lahat na sa ilalim ng ibabaw, ang susunod na hamon ay nahuhubog na. Susubukang muli ng Houthis, marahil gamit ang mga na-upgrade na rocket o isang bagong uri ng drone. Ang tagaplano ng backroom ng Iran ay patuloy na magsusuplay sa kanila, masaya na panoorin mula sa malayo habang sinusubukan ng mga proxy ang kalooban ng Amerika. At higit pa rito, naghihintay ang iba pang mga labanan sa mga lihim na hangar at malalayong disyerto, kung saan ang mga proyekto tulad ng Black Manta at mga bulong ng anti-gravity craft ay nangangako na muling tukuyin kung ano ang posible. Sa magkabaylang arena, sa dagat at sa langit, pareho ang kwento. Katalinuhan at katatagan sa isang panig, walang kaparis na lakas ng baril at makabagong teknolohiya sa kabilang panig. Nananatiling bukas ang tanong kung sino ang huling tumawa. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang susunod na galaw ay malapit na sa abot tanaw. Ang magatuot ay naglalagay ng budget sa pagpapaunlad para sa TR-3A ng higit sa 6 bilyon na may malaking hiwa ng pera na ibinuhos sa magarbong optical sensor at military-grade telecom gear. Isipin ang isang drone na maaring biglang mag-blackout sa mga radio at data link ng kaaway sa pamamagitan lamang ng pag-hover sa malapit. Sinasabi nila na ang platform na ito ay higit pa sa isang spy drone. Ito ay isang lumulutang na lab para sa mga anti-gravity na eksperimento gamit ang tinatawag nilang electromagnetic dielectric amplifier. Ang setup na ito ay dapat na mag-slash ng infrared na init at radar na umalingaw-ngaw ng husto na ang TR-3A ay maaring mag-zip sa malapit sa supersonic na bilis at pagkatapos ay lumutang na parang lobo sa halos 880,000 talampakan. Kung maging totoo ang kalahati nito, muling isusulat nito ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa paglipad. Ang mas nakakagulat ay ang makinang ito ay maaring hindi nangangailangan ng mga utos ng piloto bawat segundo. Sa halip na isang stick at throttle sa mga kamay ng tao, maaari itong tumakbo ng mag-isa na ginagabayan ng isang bagay na tinatawag na Adaptive Tactical Space Operating System. Isipin ang isang craft na tumitimbang ng mga option, umiiwas sa mga hindi inaasahang banta at nag-aayos ng sarili nitong kurso, lahat ng hindi naghihintay ng mga order mula sa lupa. Iyon ay nagpapataas ng tanong. Ang TR-3A ba ay talagang isang patagong unmanned aerial na sasakyan? O ito ba ay isang takip para sa isang step-changing tech program na maaring ganap na yumanig sa military aviation? Iminumungkahi ng mga pahiwatig na hindi ito purong science fiction. Ang rumored anti-gravity drive ay mangangailangan ng napakalaki na pinagmumulan ng kuryente, higit pa sa kung ano ang maaring ibigay ng jet fuel o mga baterya. Doon pumapasok ang mga compact nuclear reactor. Si Lockheed Martin ay tahimik na nagsampa ng mga patent para sa maliliit na reactor na sapat na maliit upang makapasok sa loob ng isang F-16. Kung kaya nilang paamuhin ang tech na iyon para sa mga fighter jet, sino ang magsasabing hindi nila ito inangkop para sa mga lihim na programang ito? Pagkatapos ay nariyan ang gawa ng mga taong tulad ni Dr. Salvatore Pais, na ang mga patent mula 2020 ay parang mga pahinang hinango mula sa isang sci-fi novel. Mga generator ng gravity wave, mga gadget na bumabaluktot sa espasyo at oras, mga sandata na tila humihila sa tela ng realidad. Ang mga ideyang ito ay maaring parang ligaw, ngunit kapag kinuha ng Navy ang mga patent na iyon at i-file ang mga ito, alam mong may nagbibigay ng pansin. At huwag nating kalimutan ang B-2 Spirit stealth bomber. Itinayo sa loob ng isang dekada simula noong huling bahagi ng dekada 80, itinuro nito sa mundo kung paano makalampas sa mga radar at lumipad sa mga depensa ng kaaway sa ilalim ng takip ng gabi. Ang pagsubaybay sa mga ugat ng stealth ay magdadala sa atin pabalik. Matagal bago lumipad ang B-2, ang mga taga-disenyo ng sasakyang panghimpapawid noong kalagitnaan ng 1970s ay nag-crack ng code kung paano itago ang mga higanteng metal mula sa mga microwave beam.
Binubuo nila ang mga airframe sa matalim na mga anggulo at binalot ang mga ito ng mga balat na nagbabad sa radar na gumagawa ng mga eroplano na tila naglalaho sa mga screen ng kaaway. Lumilipad ng mababa sa pagalit na teritoryo sa gabi. Ang mamagang stealth jet na iyon ay maaring makalusot sa mga bitak ng mga air defense. Ngunit ang pinakaunang mga buto ay itinanim noong 1947 nang ang radar tech ay naghahanap pa rin ng mga paa nito. Inihagis ng DARPA ang isang hamon, gumawa ng sasakyang panghimpapawid na napakadulas sa radar na hinding-hindi ito masusubaybayan. Si Northrop at McDonnell Douglas ay gumawa ng mga matatapang na ideya, ngunit ang Lockheed, na pinalakas ng trabaho nito sa A-12 at SR-71, ay tumalon sa huli at ninakaw ang palabas. Pinaghalo nila ang mga angular na palikpik, mga bagong composite, at special na pintura sa isang prototype na nagpatunay na ang invisibility ng radar ay higit pa sa isang panaginip. Ang totoong mahika ay nagsimula ng simulan ng mga inhinyero ang pagpapakain sa mga hugis na iyon sa mga computer na hinahayaan ang mga algorithm na mag-ukit ng mga ibabaw na nagpapadala ng mga radar wave na nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang pambihirang tagumpay na iyon ay naglunsad ng proyektong Have Blue noong kalagitnaan ng dekada 70 kung saan binabayaran ng DARPA ang mga maagang pagsubok sa mga ghost planes na ito. Mula doon, ang stealth ay naging higit pa sa isang buzzword. Ito ay naging isang strategic game changer. Ang lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa ngayon, kung saan ang mga bulong ng Black Ops craft at anti-gravity drive ay humahalo sa hindi maikakaila ng mga tagumpay sa optika, autonomiya, at stealth. Ang TR-3A ba ang susunod na paglukso? O isa lamang na layer ng haka-haka na nakasalansan sa isang alamat? Ang tanging alam nating sigurado ay ang military aviation ay tumatakbo patungo sa mga abot-tanaw na minsang nakalaan para sa mga manunulat ng science fiction. Kung nailarawan mo na kung ano ang maaaring hitsura ng susunod na henerasyon ng sasakyang panghimpapawid, tahimik, hindi nakikita, at halos mahiwaga, hindi ka nag-iisa. Ang hinaharap ng paglipad ay nagkakaroon ng hugis ngayon, at ito ay mas hindi ka panipaniwala kaysa sa karamihan sa atin ay nangahas na isipin.